Mayo, sinadya namin ang Nueva Vizcaya. Si Ruth Padilla ang gobernador ng probinsya. Noong Agosto 2013, pinagtibay ng Kapitolyo ang 21.7 million pesos na budget para sa bagong sasakyan, gadgets at office supplies para sa mga board member ng probinsya. These puppets will now come to order. What is the pleasure of the floor leader? Well, ang purchase ng mga vehicles for the board members, matagal na naming pinapanong gawin. Dahil sa ang mga sasakyan ng mga board members namin ay talaga namang napakalupa and very expensive to maintain. Kukunin daw ang pera sa higit 800 million pesos na natipid ng Kapitolyo ng taong iyon. Ayon kay Vice Governor Galima Jr., huhusay raw ang kanilang pagpanday ng mga batas kapag nabigyan sila ng mga gamit na kanilang kailangan. Ito ang pinabibili nila sa ilalim ng Supplemental Annual Investment Plan ng 2013. 13 SUV, 14 na laptop na may kasamang printer, 14 na pocket Wi-Fi, 3 LCD projector with white screen, 15 upuan para sa session hall, 1 hot and cold water dispenser, 1 coffee maker, 1 microwave oven, 1 executive table, 14 na set ng kurtina para sa opisina ng board member at sa function room, 1 set ng kurtina para sa session hall, 14 na cellphone, 14 na tablet, 14 na camera, 14 na power bank charger, at mga libro o reference materials. Kapalit daw nito ay ang pag-aksyon nila sa 350 ordinansa sa publiko. When the legal committee asked the committee, this so work. Hindi kailangan yung mamahaling sasakyan or na isa-isa bawat isang politiko para manilbihan, no? Kung handa nilang ma-experience kung ano yung dinadaanan ng kanilang constituencies para makapunta sila sa bahay, makabalik sa bahay, makapunta sa palengke, sa eskwelahan. Tapos nasasabihin nila, kailangan nila ng mga SUV para marating yung araw-araw na dinadaanan ng mga constituencies nila. So anong klaseng pakikiisa at paglilingkod yon dun sa kanilang mga constituencies? Sa tingin ko naman ay regular naman yung presyo at saka isa pa, sa tingin ko hindi ang sasakyan ay hindi na luho ngayon, hindi na luxury. It is now necessary for the discharge of the function of the board members. 13 million pesos daw kasi ang gastos sa repair at maintenance ng mga lumang sasakyan ng sanggunian taon-taon simula noong 2004. Dahil sa kailangan naman ng board members ang vehicle nila para makapunta sa kanilang mga constituents. Kailangan mobile sila at may sasakyan lagi at they are kampante sa pagpunta nila ron na hindi masisira ang kanilang sasakyan. Kaya lang, ayon sa source ng isang pahayagan sa probinsya, mamahalin ang mga sasakyang gusto ng mga board member tulad ng Toyota Fortuner, Nissan Navara, Mitsubishi Montero at Isuzu D-Max. Sa tingin ko, ang end user ay dapat magkaroon din ng leeway to choose what kind of vehicle he wants. So long as the same is within the capacity of the province to purchase, and so long as it will serve the purpose for which the vehicle is being purchased. Ipinagbabawal sa gobyerno ang pamimili ng tatak ng sasakyan. Pero SUVs daw ang kailangan talaga ng board ng Nueva Vizcaya. Sa katatapos na bidding nitong Mayo, nanalo ang Toyota Commonwealth na may pinakamababang bid na 16.3 million pesos, katumbas ng 12 Toyota Fortuner. Inaprobahan ni Secretary Mar Rojas ng DILG ang pagbili ng sasakyan.
Pero umani ng batikos ang Kapitolyo mula sa mga tao, lalo na sa social networking sites. So ito, for example, this proposed procurement is totally unacceptable. Sabi nila, this is outrageous. Ang Beloved Nueva Vizcaya, isang Facebook page ay naging bahagi ng usapin. Isang kawani ng Kapitolyo ang nagtayo nito. Sa site na ito, lumabas ang saloobin ng mga taga Nueva Vizcaya. Marami pa daw mga mas importante o mga pressing needs na kailangan natugunan ng pamahalaan ng gobyerno. Nitong Hunyo, dumating ang 12 Toyota Fortuner sa Kapitolyo. Kasabay nito, kinasuhan ang katiwalian sa Ombudsman, sina Governor Ruth Padilla at Vice Governor Epifanio Galima Jr. at 12 board member. Ang kaso ay sinampa ni Edgar Bartolome, isang komentarista sa lokal na istasyon ng radyo. Emmanuel Niña, isa sa mga sinisanteng empleyado sa Kapitolyo. Alfonso Siogoy, na barangay council member sa bayan ng Aritaw. At Fernando Villoso, isang magsasaka mula sa bayan ng Bambang. Ang ine-expect po ng grupo namin doon sa file na kaso na i-file namin is siyempre inaasahan namin sa ombudsman na magkakandak sila ng investigation regarding doon sa sinight namin na paglabag doon sa simpleng pamumuhay ng mga public officials dahil nakita namin na yung pag-appropriate nila ng 21 million para bumili ng kanilang mga sasakyan ay isang hindi po yata napapanahon at hindi angkop doon sa sinasabi nila sa batas na simple living. Kapag napatunayang may sala, ay maaring tanggal sa pwesto at makulong nang hindi bababa sa 6 na taon ang mga akusado. Hindi rin sila maaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinubukan naming kunin ang panig ni Governor Ruth Padilla at Vice Governor Epifanio Galima Jr. pero hindi sila nagpaunlak ng panayam sa amin. Sa mga proyektong pinaglalaanan ng pondo natin, nakikilala kung anong klaseng leader mayroon tayo. Dito masusuka kung kaninong kapakanan ang mas mahalaga at inuuna niya. Ang sa nakararami ba o ang sa... Hihiling ko po ang partisipasyon ninyong lahat. We expect that every employee will be present. Pag-upo ni Governor Ruth Padilla noong Hulyo 2013, naglabas siya ng isang executive order na wala ng bisa ang promotion at appointment ng higit 500 empleyado sa Kapitolyo. Tama lang yung gagawin nyo ngayon na yung nag-meeting kayo na... Ang 180 ay ang mga napermanente sa posisyon sa pagitan ng Enero hanggang Hunyo ng 2013. Hindi raw sila dumaan sa tamang proseso ng pagiging regular na empleyado. Bukod pa rito, kailangan daw bawasan ang gastos sa pasweldo. We made rationalization para sa ganun ay hindi na na-renew yung ibang mga empleyado. Sa start ng administration, talaga namang ganun, kinaltas natin yung mga empleyado. Pero nung makita natin na the public service is suffering out of less than enough time devoted to every task that is given, kaya kailangan magdagdag ulit tayo ng empleyado. But it is not much. It is within the salary cap. Hindi nakakatulong yan, no, dun sa pagbibuild ng trust sa mga tao at hindi ka makakabigay ng maayos na serbisyo, magiging maayos na leader. Pagka yung mga unang-una pa lang na parte or na ng iyong paninilbihan, hindi na mapagkakatiwalaan yung rason na binibigay mo sa mga importanteng mga desisyon mo.
Kabilang si Neon Nebrida Jr. sa mga nawalan ng trabaho. Halos isang dekada siyang utility man sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital bago na permanente sa trabaho. Ngayon lang naitayo ko yun, naipundar ko. Pero yung maliit na tindahan na yun, utang ko pa yun nung naging permanent ako, loan ko. Ngayon, binabayaran ko ng buwan-buwan. Yung bayad ko sa buwan-buwan, yung nahihingi ko dun sa mga kapatid ko. Special child ang mga anak ni Neon. Nag-aaral sila sa isang special school. Pero dahil sa nangyari, hinto sila sa pag-aaral. Siyempre, iba na yung ano nang nasa isip ko kung anong papakain ko sa mga anak ko kasi yun lang naman talaga inaasahan kong trabaho na pagkakakitaan ko para sustento sa kanila. Karamihan sa mga nawalan ng trabaho ay nagsampa ng kasong illegal termination sa Civil Service Commission o CSC. Sa desisyon ng ahensya noong Oktubre 2013, wala raw karapatan ng gobernador na patalsikin ang mga empleyado. Iniutos na ibalik sa trabaho ang mga empleyado at bayaran sila sa mga araw na nawalan sila ng kita. Kasi kung ibabalik kami, malinis naman yung konsensya namin na kahit sila ang nasa administrasyon, trabaho lang naman para sa amin, para sa aming pamilya. Pero umapila ang Kapitolyo sa Civil Service Commission sa Maynila. Hanggang ngayon ay nakabinbin dito ang kaso. Sa buong Nueva Vizcaya, ang Ambagyo ang isa sa mga... Kung ano ang prioridad ng isang leader, doon makikita ang pera ng kanyang opisina. Dito masusukat kung kaninong kapakanan ang mas mahalaga at inuuna niya. Ang sa nakararami ba? O ang iilang nakaupo sa probinsya?